Disyembre. At syempre, sa mga oras na ito mga kabombo, para naman sa ating Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Yan mga kabombo, at nasa linya na natin si Ma'am Rice Inalaw, mga kabombo ng Bombo International News Correspondent natin sa Portugal. Magandang umaga, Ma'am Rice. Ito po si Bombo Oliver Dacumos at kasama natin si Bombo Myra Reside. Live tayo napapanood, napapakinggan dito sa ating himpinan ng Bombo Radio Dagupan. Bago lahat, ma'am, pagbati sa ating viewers and listeners, Ma'am Rice. Hello, Bombo Dagupan and Bombo Oliver and Bombo Myra. Magandang umaga dyan sa inyong lahat. Ayan, ma'am. Ma'am, ngayong araw na ito, oras na ito ay magkakakwentuhan tayo patungkol naman sa kaganapan dahil syempre, nalalapit na ang Kapaskuhan, lalong-lalo na dyan po sa inyong kinaroroonan sa bansang Portugal. Kamusta naman, ma'am, itong pagselebra ng Christmas, lalo ngayong first week ng December? Kamusta po ang Portugal sa ngayon? Yes, Bombo Oliver, kung sa atin dyan, kahit may bagyo, nakikila natin yung Christmas starting September. Dito naman, end of November, nasa na rin namin yung Pasko because yung cities, buong city ng Portugal, puno-puno na ng Christmas lights. So, yes, Bombo Oliver, we feel na the spirit of Christmas din. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa Portugal, ano yung mga talagang pinagkakaiba, no, sa lahat ng bansa itong Portugal kapag ganitong Christmas, ma'am? Yes, Bombo Oliver. Actually, very similar yung Portugal sa celebration ng Philippines. But then, ngayon kasi nasa kami, in between kami ng traditional ng Portuguese na celebration. At the same time, yung influence na rin ng Western and Northern Europe. So dito Bombo Oliver, I think yung medyo difference yung traditional na nativity scene. So sa nativity scene nila, meron silang from the smallest to the biggest na showcase sa churches, sa buong city, and then meron silang contest din pagdating ng Christmas time. So kung sino yung pinakamaganda, yun yung mananalo at merong prize from the city. Yes, Ma'am Rice. Ma'am, anong area kayo dyan sa Portugal? Dyan ba yung pinaka-center na kinaroroonan nyo or medyo malayo sa pinaka-sentro ng Portugal? Yes, so Bombo Oliver, yung center is in Lisbon. So nasa Algarve ako sa south. So it's like 2 hours and a half yung drive papunta sa city. I mean sa center. Yes, ma'am. At siguro, ma'am, may katanungan din si Bombo Myra kasama natin dito. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Rice. Question ko, no, yung nabanggit nyo, ma'am, na yung last week ng November, doon po ninyo sinasagwa yung parang pag-open, ano po, ng Christmas, dyan po sa inyo pong bansa. Ano po yung mga activities, ano po na nakalinya or nagawa po dyan sa Portugal, nung mga, yun po, yung pagsisimula ng Pasko po dyan sa inyo? Yes, so Bombo Myra, sa end of November, usually nag-gather lahat ng tao from all over the Portugal. Pero every region kasi meron din naman mga lightning of Christmas lights, meron sa Porto, dito sa south, sa Algarve, and sa center. Pero pinakamalaki kasi sa center sa Lisbon. So nasa 2,150,000 na bulb of lights ang nilit up nila with the biggest Christmas tree doon. So mga activities naman, Bombo Myra, madami. Like, ino-open din nila yung Wonderland. So parang siyang carnival for the kids. So meron dun mga house ni Santa Claus. And then, you can feel din talaga yung parang villages, small villages of Christmas. Na naman sa Oviedo, parang northern naman siya ng Lisbon. So maraming mga activities for adults at for kids din. Yes, ma'am. Out of curiosity lang, ma'am, meron din po ba kayong parang bilen, ano po dito po sa ating pong kasing bansa? Tampok yung mga bilen, ano po sa mga tabi ng Christmas tree? Sa inyo po ba may mga ganun din po? Yes, Bombo Myra. So dito ang tawag nila is yung nativity scene. So pinaka-center niyan or pinaka-star is yung Belen or crib ang tawag nila, which is doon yung Holy Trinity, Joseph, Mary, and si Baby Jesus. So meron ng influence of Santa Claus dito, but then yung pinaka-major na tulad sa atin, very celebrate talaga nila yung birth of Jesus Christ. So yun yung pinaka-major na celebration sa Portugal, yung medyo similar sa culture din ng Pilipinas.
Gaya ng Pilipinas, ma'am, may mga, kunwari, pagdating kasi ng Christmas season, lalo na pag December na po, nagbabagsakan din yung mga presyo ano po sa mga mall, may mga sales, mga ganyan, may mga offers sila. Diyan din po ba, ma'am, meron din po? Yes, Ma'am Mar, kakatapos lang ng Black Friday, pero ongoing pa rin yung Black Friday. So, usually, last week of November, ang ganda ng sales kasi hanggang 70% depende sa store. But meron din, Ma'am Mar, same sa atin. Yes. Ma'am Rice, dito sa Portugal, ano po yung pinagkakaibang pagkain kapag ganitong Christmas? Kasi dito sa atin, puto bongbong. Itong minsan talagang kapag Christmas na, ito na yung nakikita natin lalo na sa pagsimbang gabi. Diyan ma'am sa Portugal, ano po yung pinakakaibang pagkain dyan na hinahain tuwing Christmas or nakikita tuwing Christmas? Yes, Babu Oliver. So, pinaka-famous yung tuwing Noche Buena, or just Consuada ang tawag nila, yun yung bacalhau. So, sabi nga ng mga Portuguese, they can do like 101 dishes doon lang sa isang bacalhau. So, usually, midnight of 24th, sinaserve nila yon. At along with that, yung pinaka-famous na dessert nila is yung bolorei or yung king cake. And meron din, kung may king cake, meron din queen cake, which is yung bolorei na. So, I think yun yung, so sinaserve na siya tuwing Christmas, Valentine's, and yung Three Kings din. So, ano lang siya, for special occasion lang talaga siya. I think yun yung medyo kakaiba Yes, na ma'am. food nila. Opo. Diyan ma'am, yung relihiyon dyan ma'am, Christian po ba lahat o may iba-ibang relihiyon din? At kamusta, may simbang gabi din po ba dyan sa Portugal? Sa Bambo Oliver, so very homey ang feeling dito kasi majority of their religion is Catholic. So majority yon. May mga ano na din. So nandito rin yung mga English from the UK and from the US, and so meron na rin mga Christian, born again and all. And then meron din mga from the northern, ibang religion. But then majority, siguro mga 85% to 90s, traditionally is Catholic. And sa simbang gabi naman, kung sa atin meron tayong 9 nights, sa simbang gabi dito, more on 1 night lang. So yung midnight lang ng 24th, yung tawag nila is Misa do Galo. Yes, ma'am. So dito ma'am sa sa Portugal, uso din ba yung mga bata na nasa labas ng kalsada, nangangaroling? May mga ganun bang vibes dyan ma'am sa Portugal? So, Bombo Oliver, dito, pag Christmas, wala ko gaano nakikita ang mga bata na nag-door to door. Pero pag pumunta ka sa City Square, sa church, may mga choir doon, or mga kids din na kumakanta. Or pag pumunta ka sa restaurants, may mga Christmas concerts, mga kinakanta nila yung mga Christmas songs. Pero merong similar dito, tuwing after New Year, or every New Year hanggang Three Kings nila, which is tawag nila is Dia do Reis. Mayroong mga batang nagdo-door-to-door caroling, but not sa Christmas. Parang traditional nila na song ang kinakanta nila. Parang good luck siya for the whole year. Yes, ma'am. At kapag ganito, ma'am, nagbibigay sila ng pera or pagkain ba sa mga bata or pinapakinggan lang nila yung kanta, ma'am? So usually binibigay nila is gift. Hindi sila medyo practical yung mga Portuguese, but ayaw nila magbigay ng cash sa bata. Mas gusto nila yung parang experience, like yung, candies, chocolates, but hindi gaano. Hindi nila pinapractice yung monetary sa mga kids. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Speaking of gift giving, ma'am, may mga Christmas parties din po ba sa inyo dyan? Yes, Bambo Myra. So sa mga company namin, ang Christmas party usually nangyayari before December. Kasi ang goal nila is yung December or yung Christmas mismo kailangan i-spend siya with family talaga intimately. So yung mga but as Filipinos, we make sure that what we have Christmas party like tomorrow, merong sa Lisbon, merong Christmas party doon. And then kami sa Algarve, sa South naman, meron kaming Christmas party with the Filipino community din. Actually, I wanna take this opportunity to remind everybody that we're gonna see you everyone doon sa Christmas party namin sa December 14, dito naman sa Algarve. It's gonna be fun din. Yes, ma'am. May Christmas break din po ba kayo? Tapos yung inaabangan natin, yung Christmas bonus? Meron. Oo. Dito you have parang meron kaming ang option, hindi lang sa Christmas or sa December itself namin ma-receive. We can receive every month yung Christmas bonus namin. I-divide lang or twice.
or maybe once, but we have an option kung kailan namin gustong ma-receive. Hindi lang sa mismong first Mass. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa Portugal, ano naman po nami-miss nyo dito sa Pilipinas? Ilang years na po ba kayo na hindi nagpapasko dito sa Pilipinas, ma'am? 8 years na ako nag-Christmas dito sa Portugal. Sobrang miss ko na, syempre yung family ko, and then yung pagkain, talagang wala dito yung mga matitikman natin dyan. Yun yung sobrang nakaka-miss dito. Yes, ma'am. So, pero parang okay lang din yung vibes dyan. Parang Pilipinas din ba yung vibes dyan, ma'am, kapag Pasko? Or mas kakaiba pa rin dito sa Pilipinas? Siyempre, no one beat nga yung home natin. Walang kaparehong Philippines kasi mas loud tayo dyan, mas festive. Pero dito kasi, kung gusto mo feel talaga yung Christmas spirit, kailangan pumunta talaga sa city kasi nandun yung vibe. Sa bahay kasi parang hindi sila masyadong nagde-decor sa labas, walang masyadong ilaw, nasa center lang din talaga. So syempre, iba pa rin sa Philippines. Pero dito kasi nakapag-adjust na din naman ako, marami din ng mga Filipino friends, and may family na rin dito. So we make sure din na we enjoy din talaga yung Christmas. Yes, Ma'am Rice. How do you deal naman po pag may namimiss kayo na mga pamilya nyo dito po sa Pilipinas? Kumusta po yung communications nyo? May times po ba na sabay kayo nag-countdown via video call? Yes, actually we do. So, we're very lucky na may video call na ngayon. So, yes, so hindi lang sila, mga parents ko, and at the same time yung mga cousins ko and siblings. Yes, we do, doing New Year. Usually, pag nag-gather sila sa bahay, so they call me, and then, yes, we will do the countdown on the phone. Yes, ma'am. Ma'am, speaking of New Year, kamusta naman yung pagselebra ng New Year dyan sa Portugal? May mga ganap din po ba na yung ilan talagang may pa-countdown sa buong cities or buong Portugal ang pakikiisa sa New Year, ma'am? Yes, Mambo Oliver. Katulad sa atin dito, every city meron din talagang fireworks. So yung pinakamalaki syempre sa Lisbon. Pero dito lahat ng cities sa buong region, every cities meron talagang magandang fireworks. And lahat ng tao din nandun din para mag-countdown together. Na merong whether traditional na wine or beers. Yes, ma'am. May mga paniniwala din po ba ang mga Portuguese sa mga maswerteng kulay, mga ganun, ma'am, mga pampaswerte kapag bagong taon, ma'am? Yes, so ang lang nila, wala sila yung parang code na color tulad sa atin, kailangan magsuot ng polka dots and all. Siguro yung more yung na-mention ko kanina, more yung kids, lumalabas sila. Actually, yung nagdo-door to door sila para kantahin yung traditional na songs, it actually speak parang good luck din for the whole year. So more on sa kids din sila naka-base dun sa ganon. Yes, ma'am. Ano po yung mostly na naka-display po sa kanilang table? Kasi dito sa ating pong bansa sa Pilipinas, naniniwala tayo sa dosena, na mga bilog na prutas, pampaswerte daw po. Diyan po ba, ma'am, sa Portugal, ano po yung hindi nawawala sa lamesa kapag sinasalubong ang New Year, ma'am? So pag New Year sa atin, display natin yung 13 or 12 kinds of fruits na bilog. Dito yung grapes lang, yung 12 grapes, kailangan mo kainin yun ng sabay-sabay para swertehin ka for the whole year. Parang every month isang grapes. Ayan. So, may New Year's resolution din po ba dyan, ma'am, na parang yun yung manifestation nila sa susunod na taon? Since diverse na yung mga tao dito, kanya-kanya din silang resolution. Yes, for sure meron. Dito more on good health talaga. We make sure na, kaya nga dito, maliban dun sa mga sa food nila na yung mga lamb and goat, they talaga celebrate yung celebration is kumain sila ng fish, yung cod, which is healthier than yung pork or any meat. Yes, ma'am. Ma'am, sa salitang Portuguese, paano nila banggitin ang Merry Christmas and Happy New Year, ma'am? Yeah, so in Portugal, we say Feliz Natal or Boas Festas, and then sa New Year naman is Feliz Ano Novo. Ayan. So, ayan.
Banggitin mo nga. Hindi ko mabanggit. Feliz Natal. Feliz Natal? Oo. Yeah, you're doing great, Bombo Albert. Yes, ma'am. Ma'am, siguro nais o mga mensahe, mga panawagan din natin, lalong-lalo na ngayong Christmas sa ating mga kababayan at mga namimiss natin dito sa Pilipinas. Go ahead, Ma'am Rice. Yes, Bombo Oliver and Bombo Mara, maraming salamat for having me and sa Bombo Radyo Dagupan. And syempre binabati ko ang family ko dyan sa Rojas City, Iloilo, Manila at sa Baguio din. And stay strong everybody sa lahat. Alam ko na ang daming bagyong dumaan at ngayon meron ding bagyo sa Visayas, I know. And stay safe and stay pray lang and our faith will actually take us higher. And God bless sa lahat. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Rice, sa inyong oras at nakapanayam namin kayo. Mag-ingat po kayo dyan, Ma'am. God bless po. Maraming salamat, Bombo Oliver at Bombo Myra. And mula sa bansang Portugal, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras at syempre mga kabombo, yan yung naging panayam natin kay Ma'am Rice, inalaw ng Portugal, mga kabombo. Banggitin mo, partner, yung paano yung pag-celebra or pagbanggit no, ng Merry Christmas. Parang hindi ko pa masyadong kaya banggitin, no? Medyo mahirap pa. So pag-aaralan pa natin, partner. At yun nga, so yan yung kabuuan nating interview kay Ma'am Rice na talaga namang parang masaya itong Kapaskuhan. Marami ng pailaw lalo na sa buong cities, no? At pinakasentro ng Portugal, mga kabombo. At syempre, sa kanilang mga tradisyon, so paiba-iba din, mga kabombo, wala silang caroling ng mga bata sa labas, no? Ng mga bahay-bahay. Yun lamang yung sa mga simbahan, ng mga choir at ilang mga event sa kanilang lugar, partner. Yes, correct ka dyan. Pero nakakatuwa, partner, no? Dahil, syempre, parang hindi na hindi ma-feel masyado ng mga Pilipino sa Portugal yung pagka-homesick nila dito sa Pilipinas. Kasi marami rin parang similarities ng pag-celebrate ng Pasko dyan po sa Portugal at dito naman din po sa Pilipinas. May mga similarities. Bagamat nandoon yung pagkakaiba, syempre magkaiba tayo ng kultura at magkaiba tayo ng pananaw. Pero more on Christian din pala, Christian country yung Portugal, ganang nabanggit ni Mama Rice, at napakaganda rin, partner, dahil syempre, gaya dito, ay pare-paras din tayo ng mga, yung bang inaabangan, like, for example, yung mga handa nila, may mga similarities din dito, pero may mga pagkakaiba din, gaya na lamang nung mga sinasabi din nila na may mga sales din sa mga mall, and syempre, yung pa-countdown sa mga Christmas lightings, at yung pag-umpisa, ng kanilang pagselebra sa nalalapit na Kapaskuhan. Yes, tama ka dyan, partner. Ayan, so ito nga yung Portuguese na salita, no? Itong Merry Christmas, so Feliz Natal, di ba? Yan yung pagbati nila, no, sa mga nandyan sa Portugal, mga kabombo. At yan nga, mga kabombo, at sana ay nagkaroon